Pagbati po sa bawat isa, sa mga nakikinig natin sa ating live streaming, maging sa bawat isa na narito sa ating bulwagan ay pagbati po. Sa ating mga Pilipino, tayo po ay mahilig kumain, di po ba? Ang pagkain ay bahagi ng ating buhay. Tayo kumakain para tayo ay manorish at tayo din ay lumakas. Bahagi na ng ating ang pagkain ng kultura sa lahat ng mga lugar sa buong mundo ay meron silang bahagi ang pagkain sa kanilang way of life. Maging din sa pag sinasabi natin sa aspeto ng pagkain ay pwede rin ito magdala ng kakulangan sa pagkain. No? Meron tayong malnourished o sa sobra naman yung obesity. At nakita natin na kaya nga ang ating gobyerno ay isang proyekto ang kanilang dinevelop, yung tinatawag nating Pinggang Pinoy, no? Na dinevelop ng DOST at ng iba pang mga ahensya na may kinalaman sa kalusugan upang matugunan ang ating ang pamamaraan ng ating pagkain sapagkat naging isang lumabas sa pag-aaral na ang pinaka-leading na cause ng kamatayan ay yung heart disease na merong kinalaman sa pagkain, no, maging sa lifestyle na kung saan pagkain ng mga pagkaing matataba at marami sa kolesterol. So kung ito makikita na, at hindi lamang yon ay yung diabetes, yun din ang isang parang top-notch na makikita nating nagiging daan ng marami sa may karamdaman. Dito makikita natin ang kahalagahan ng pagkain. Sa aspeto ng pamumuhay Kristiyano, tayo din ay binibigyan ng isang exhortation na makikita natin ang paghahalimbawa ni Pedro sa pagkain sa ating spiritual na buhay. No, ayan ang ating titingnan sa umagang ito. Makikita natin sa mga nakaraang ating pag-aaral sa sulat ni Pedro dito sa tinitingnan natin ay ang ating huling pinag-aaralan ay nakita natin ng ang kahalagahan ng salita ng Panginoon na ito'y hinantulad niya sa paghahasik ng buto na siyang nagbibigay ng panibagong buhay. At makita din natin na sa pamagitan ng kanyang salita ng Panginoon ay dito ay ito'y nagsusustain sa atin at nagno-nourish sa atin at nagpapalakas sa atin para ma-develop sa atin o ma-develop tayo kung anong naisin ng Diyos sa ating buhay. At dito, tinignan natin ang kahalagahan ng kaligtasan. Hindi siya parang gamot o yung pill na kinakain upang on the spot ay mangyayari ang lahat ng bagay. Dito, pinapakita sa atin ang proseso ng paglago natin na unti-unti na patulad na tayo ay kumakain. Minsan pa natin balikan uli ang ating talatang tinitingnan sa umagang ito sa unang Pedro na tayo ay nasa pangalawang kabanata na First Peter chapter 2, mga talatang 1 hanggang 3. Ganito ang kanyang sinasabi. Kaya't iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman nga ninyo ang Panginoon ay mabuti. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami naninikluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng iyong pagsama sa aming
pagtalakay, pagbulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Nanawa, Panginoon, ang puro mong katuruan ang matanggap namin sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong lingkod ay gamitin mo. Nanawa ang tama at ang iyong mensaheng nais mong ipabatid sa bawat isa ang aking madala sa umagang ito sa tulong ng banal na Espiritu. Tulungan mo po kami, Panginoon, na nawa ito ay ma-appreciate namin at makita namin ang iyong katotohanan na nais dalhin sa amin at na ito'y makatulong sa amin sa aming paglakad ayon sa iyong kalooban. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makikita natin ang ating talata ay nagsimula siya ng mga bagay na pwede nating ikabit doon sa ating tinalakay. Na nung mga nakaraan sinabi natin na ang lahat ng sapagkat ang lahat ng laman ng gaya ng damo at lahat ng kalwalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay matutuyo, ang bulaklak ay malalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito, ang madagandang balita na ipinapangaral sa inyo. Makita natin na doon tayo nagtapos ng ating huling pag-aaral sa talatang ito na sinasabi sa atin na ang kanyang salita ay anuman ang mangyari sa mundong ito ay hindi ito mawawala. Pero sa ngayon, ang panibagong kanyang exhortation na sinasabi sa atin na sa ating buhay Kristiyano, pinoportray nito na ang ating at ang ating kaligtasan ay ito'y pinapakita sa atin na parang paglalakad, para siyang isang karera, isang lakad, isang buhay na nag-aakibat ng paglago at unti-unting pagpo-progress o growth in progress ang kasama doon. So ang ating paglagong Kristiyano, ito hindi madalian. Hindi ito ibig sabihin, kaya nga hindi dinidiscredit natin o hindi natin pinananampalataya o pinananiniwalaan na ang pagtanggap sa Panginoon sa pamagitan ng mga dictated prayer sapagkat hindi ito ang paraan. Kaya maraming mga taong sabihin natin na dumaan doon sa pagtanggap sa Panginoon pero ano ang kalagayan ng kanilang buhay? Sapagkat sinasabi natin na dapat kung ikaw ay talagang anak ng Panginoon, merong bunga, manakikita sa iyong buhay ang paglago na dala ng salita ng Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay buhay. So kaya nga sinasabi natin dito sa ating pamumuhay Kristiyano, it is a process, merong paglago parang ating buhay na tayo ay kumakain sa araw-araw. Kaya nga sa atin, ang ating mensahe nais kong dalhin sa umagang ito sa atin, thirst for the word that serve to give new life for spiritual growth and maturity. Magkaroon tayo ng paghahangad sa kanyang salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kauhawan sa kanyang salita ng Panginoon na siya nagbibigay ng buhay para tayo lumago at maging matatag na siyang naisin ng Panginoon. Kaya sa umaga ito, tingnan natin. Tatandaan natin na ang salita itong sulat ni Pedro ay kanyang sinulat ito sa mga tao na nasa punto ng persecution. Suffering for the cause of Christ, suffering for the word. With respect to those suffering, ang kanyang salita, dapat ganun ang ating pagtingin sa mga taong sinusulatan ni Pedro. Marahil sa panahon natin ngayon, hindi tayo dumadaan ng ganun talagang pagsubok. O imagine mo tayo ay nandoon sa loob ng, imagine niyo ang iyong sarili na ikaw ay nandoon sa gera ng Ukraine at Russia. Ano ang ating pakiramdam? Merong struggle, merong agam-agam, merong parang anong mangyari sa akin sa bukas. Ganon ang kalagayan ng mga tao na sinusulatan ni Pedro dito. Sa ganong kalagayan na sila ay under persecution.
So, maari ang kanilang kaisipan ay lutang, ang merong agam-aga, merong takot, anong mangyayari? Or mamaya ay bobombahin ka? So kung ganun ang kalagayan ng mga taong ito, ang kanilang kaisipan ay merong point of survival. So dito may kita natin, isang bagay ang pwedeng tanungin natin dito, ano ba ang mga bagay na pipigil sa atin para lumago bilang Kristiyano? Marahil hindi binanggit ni Pedro dito ang mga bagay niyon. Maaaring pwede nating sabihin na tayo ang mga isang bagay o silent ng pero at sa iting pag-isipan natin suffering. Yung kahirapan pwedeng magpigil sa atin para lumago. Yung ating kalagayan, maaaring sabihin natin, mahirap ako eh. O yung persecution. Pero hindi yan ang binanggit ni Pedro dito. Or pwedeng sabihin natin na ang ating paglago, hindi tayo makapaglago dahil wala tayong mga kakayanan. O at sabihin natin ang ating iglesia ay wala ng mga kailangan nating para tayo ay lumago. Sabihin natin monetary. Pero hindi yun ang binanggit niya. We may think the church suffer because they lack of monetary or civil rights to carry His mission. Or pwedeng sabihin natin na tayo ay hindi lumalagol dahil meron tayong karamdaman. O tayo ay disabled. Pwedeng yun ang sabihin natin. Pero wala sa mga bagay na yun ang binanggit ni Pedro dito na siyang makapagpibigil sa paglago ng isang Kristiyano. Isipin na natin kung ano yung mga bagay na pwedeng makapaghibigil sa atin sa ating paglago. Ang isang bagay lamang na pwedeng makapagpigil sa atin is sin. No other circumstances that will impede your spiritual growth rather than sin. Hindi natin pwedeng sabihin yung ating kalagayan sapagkat itong mga taong itong pinagsusulatan ni Pedro ay nasa period ng mga persecution. And yet, they are moving forward. Pero tingnan natin sa unang kanyang verses, kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng mga kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. We can serve God for God's glory and grow for sanctification in the midst of poverty or suffering. Ano example natin dito? Si Job. Siya ay dumaan ng mga persecution and yet nagpatuloy siya. Sinabi niya pa nga na ang ating buhay hindi tayo mapipigilan ng ating mga pinagdadaanan even when we take our life and yet tayo ay sasamba pa rin sa Panginoon. Hindi rin magiging hadlang sa atin ang anumang ating kung saan tayo. We can testify Christ saving powerfully. Saan man tayo nilagay? Sa kulungan? Sino example natin yan? Si Pablo at saka si Silas. They were in prison and yet they demonstrated the power of God inside the prison wall. They testify God's glory. And maging si Pedro dito na yung harsh na condition could not impede for Christian growth. Makita natin ang binanggit ni Pedro dito ay mga bagay something to do with sin. Sinasabi ni Pedro sa atin dito na ang mga bagay kung bakit tayo hindi lumalago ay ang dahil sa ating kasalanan. Kaya inisa-isa niya ang mga listahan. Meron siyang inisa-isang mga bagay dito na dapat nating i-mortify, na dapat nating itakwil, na dapat nating patayin. Kaya yun ang una. What are the things that impede our spiritual growth?
meron siya 5 bagay na binanggit. Una, binanggit niya ang tungkol sa kasamaan. Sa English, sabi ng malice. Ang kabaliktaran ng kasamaan, ang dapat nating tingnan ay pag-ibig, love versus malice. Sa Tagalog, sabi dito, kasamaan. Ang ibig sabihin nito, yung salitang malice ay ang nais natin sa isipan natin ay makagbigay tayo ng kapahamakan sa iba. Lagi nating iniisip ang kapahamakan ng iba. O we desire, or we maliciously desire to harm others. Ang pinaka-root word nito ay bad, masama, wickedness, badness, wickedness. The desire to bring harm to others. So isa-isahin muna natin itong mga binanggit niya dito. Kasamaan, malice. It is shocking for a believer to think for the harm of others, especially his brethren. Sapagkat, ang sabi niya nga sa pinagdaanan natin, na mahalin natin ang kanyang command ay to love your neighbor, to love the brethren. Magmahalan kayo. Hindi tayo makapag-usad sa ating spiritual growth kung itong mga bagay na ito nananalaytay sa atin. Yung pag-iisip ng masama sa ating kapwa, ang pag-iisip, sapagkat instead yung salita ng Panginoon ang nalalagay sa iyong isipan ay yung mga bagay na ikapapahamak ng iba. Meron ang binabanggit sa Biblia na even at their beds, they are thinking of harming others. To that point. Yan ang una. Pangalawang makikita natin dito, na binanggit niya dito, ay yung pandaraya. Makikita natin magkakamag-anak itong binabanggit niya dito. Ano bang tawag? Ano ba ang panawagan sa atin bilang mga mananampalataya? Believers are called to be pure. Believers are called to have integrity in their dealing with others. So itong pandaraya ay opposite ng purity and integrity. Inisa-inasa na natin yan sa verse 13 and 25, sa mga nakaraan nating pagtingin sa sulat na ito. Yung kanyang panawagan sa banal na pamumuhay. And ang pandaraya ay kabaliktaran ng purity. Has something to do with sliceness. They operate in the cover of deceit and darkness. Ano bang sabi ng Panginoon? In our dealing, it should be yes when we say yes and no when we say no. Speak about being open and honest. Kaya kailangan itong maging tayong ruthless and radical in approaching this kind of sin, this kind of vices. It is not mild. Because as a children of God, we are called that we will not tolerate this kind of sin. Because it is the opposite of purity. So, iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya. Pangatlong binanggit niya, pagkukunwari. Hypocrisy. Sa English, yun yung sa... Kung makikita natin, para magkakamag-anak sila, no? Kasamaan, kabag-anak din siya ng pagiging pandaraya. Under siya nun. Maging ang pagkukunwari. Ang pagkukunwari ay medyo may hawig sa pandaraya, pero it is the opposite of speaking the truth in love. Sapagkat sa harapan mo, ito yung mga tao na nagdadala, naglalagay na maskara sa kanilang sarili,
Nasa harapan mo, nakangiti sila, pero sa puso nila ay talagang sobra-sobra ng kung pwede kanilang patayin. Usually, ang pagiging hipokrito o ang pagiging mapagkunwari lies in gusto mong protektahan ang iyong sarili instead of iba. In order to hurt yung taong kausap mo at hindi mo sasabihin sa kanila yung totoo. He tells the truth that he knows will be painful. Yun ang ating panawagan sa atin. Kaya nga bago niya binanggit itong hypocrisy, binanggit niya muna yung pandaraya. Sapagkat kung taling totoo, sasabihin natin ang totoo sa kanya, even if it hurts. Minsan mahirap sabihin yon. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon kasi hindi mo alam pag sinabi mo ano magiging reaction niya. Usually yun ang ating iniisip. Kung maaalala natin, ang isang figure sa Biblia na hindi talaga nagsasalita ng totoo ay walang ibang Satanas. Satan speak the truth when he accuse the brethren. He does not do it in love. He does it to accuse us. Kasamaan, pandaraya, kung yung kasamaan o yung malice is intended to harm someone, yung envy, itong ating susunatin niyan, yung pag-iinggit, has something to do with parang you don't like that the brother that you have o yung ibang tao ay mag-experience sila ng kabutihan o tamang bagay. Envy is the attitude of resentment towards the blessing of others. Ayaw mo silang ma-experience nila yung biyaya ng Panginoon. Kaya ka naiinggit. Sometimes it is low and mean attitude. Minsan ito hindi na napapansin, pero at times of envy, we desire to misappropriate ourselves for good things that rightly belong to others. We deprive others of the blessing without taking it to ourselves. Because we do not love the blessing but hate the one whom we envy. Di ba kadalasan pag naiinggit, ang inggit usually, hindi naman yan minsan kung ano, kundi yung sa tao mismo nakasentro. Bakit naman siya lagi ang ano niyan? Bakit kaya hindi ako napopromote dito sa opisinang ito? Ako kaya gumagawa ng lahat ng trabaho dito, yan, paupo-upo lang. May mga ganyang eksena. Minsan we envy when others are being promoted. Kaya bakit naman ang bininote ni boss yan? Ako nga mas matagal na ako dyan dito. Mga example na ganon. Especially in the corporate world. Kadalasan ng problema sa isang corporate world, di ba? Ang kadalasan dyan, yung mind war. Kaya mong, usually, ang mga departamento nag-aaway-away. Mga maliliit na bagay. Minsan yung isa, ay hindi dapat ganyan, ganito. Kaya minsan, we need to have the discernment kung paano natin titingnan ito sapagkat itong mga bagay na ito ay prevalent. Maging sa loob ng tahanan, hindi ito nawawala. Sa pamilya. Dito rin pumapasok yung favoritism. Halimbawa, si tatay binilan yung isang anak ng ganto. Tapos yung iba, siya na lang laging binibilhan. Ako nga lagi naglilinis dito sa bahay May mga pagkakataon na ganon. So dito, ito yung isang bagay na binanggit ni Pedro sa atin. Malice, pandaraya o yung guilt, hypocrisy, and envy. At meron pa isa pang bagay na binanggit siya.
slander, paninirang puri. Mayroong word, lahat ng paninirang puri. Lahat ng kasamaan, lahat ng paninirang puri. Ang paninirang puri, siya ang tool ng envy. The primary tool to employ the act of envy is to slander. Kaya makikita natin itong binanggit ni Pedro dito, magkakabit-kabit ito eh. Itong in-enumerate yung isa-isa sa atin. Men speak about others in order to injure them. And the aim of slander is the promotion of the slanderer. Sisiraan mo yung iba para yung glory nasa iyo. Sisiraan mo yung iba para ikaw makakuha ng credit. Diba usually, na-experience din natin yan. Minsan masakit, minsan we want to retaliate sa mga ganung bagay. The antithesis, ang kabaliktaran nito is preferring others in honor. Yan ang kabaliktaran yan. We humbly regards other in the body of Christ as more important than ourselves. Philippians chapter 2 verse 3. Slander is the opposite of covering the multitudes of sin. Kung makikita natin, bakit prefer ni Pedro inaibinggitin itong 5 bagay na ito? Because all of these things na tinitingnan nating mga inilista niyang isa-isa are contrary to love that we need to cultivate in our brethren. We will not grow spiritually when we see our brethren as a competitor to whom we must demote. Kaya mahirap pag sa loob ng iglesia ang ipiling natin na tayo ay nasa gera. Na ang bawat isa ay kalaban natin. Manaalala kong yung isang Korean TV series na kalimutan ko yung pangalan. Na lahat ay kalaban mo for the sake of money. You will give all your best to slander other for the money. Bakit binanggit ni Pedro itong mga bagay na ito? Alalahanan natin na ang pinagsusulatan ni Pedro dito ay mga tao na nasa under persecution. Kumbaga ang kanilang isipan ay pwedeng madaling mabago or madaling masway. Under the pressure of suffering, the first thing you will do is to retaliate. You will be strongly tempted to retaliate against the persecutor with malice, with guilt, with hypocrisy, with envy and slander. Di ba? Kadalasan ang lamang bagay na ito, ang ating mga bagay na gagawin when we are in the face of suffering. When we are in the face na tayo ay nasusukol. When we are in the face na tayo ay sinisiil. And Peter is directing us to lay aside those things. Iwaksi. Kaya't iwaksi ninyo. So ang unang bagay na dapat nating tingnan kung nais nating lumago spiritually ay iwaksi ang mga bagay na ito. Hindi niya muna binanggit sa atin kung anong dapat gawin, kundi yung negative things muna. Yung paglilinis. Itong makikita natin na pwede natin ito ikabit doon sa ating mga talatang pinag-aaralan before.
Ang salitang ito, ang magandang balita na ipinapangaral sa inyo. Kung na-experience natin ito, na ang salita ng Panginoon ay buto na tinatanim sa atin upang tumubo, hindi ito tutubo kung ang mga bagay na ito ay nariyan. Kaya kailangan nating hingin sa Panginoon na immortify tayo doon sa mga bagay na ito. To lay aside these things. Na iwaksi natin ang kasamaan, ang pandaraya, ang pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Nakakalungkot, may mga simbahan na itong mga bagay na ito ang nananalaytay. Mga simbahang nasisira dahil sa mga bagay na ito. Mga simbahan na watak-watak na, sugat-sugat na dahil sa mga bagay na ito. Na sinasabi ng Panginoon, ang dapat ang iglesia ng Panginoon, nakikita ng kating ang siyang ilaw at asin ng mundong ito. Paano magiging ilaw at asin siya kung ang mga bagay na ito ay nananalaytay? Kaya nga sinasabi niya, ang mga bagay na ito, nakakasira siya ng ating relasyon sa isa't isa. Ang mga bagay na ito, nakakasira ng pagkakaibigan. It defiles us. It destroys friendship. It destroys harmony. So makikita natin, itong mga kasalanang ito has something to do with communication. Has something to do how we see others. Has something to do how we go our fellowship inside the church. Kaya hindi poverty, hindi anumang mga kondisyon, hindi suffering, hindi poverty, hindi deprivation, hindi poor living condition, hindi persecution. Kung tutuusin ang mga bagay na ito na binabanggit ko, na hindi binanggit dito, ang mga pagbabagay na makapaglalago sa atin. In this period of persecution, we can grow. But, if these things are there, it will tarry. It will delay our growth. Why? Kasi sinisira nito yung ating pag-iibigan sa bawat isa. Sinisira nito yung ating pagsasamahan. Makikita natin, ako, gumagawa lang yan para lang magpalapad ng papel. Mga eksenang ganon. Naku, mga tulungan yan. Kaya na, hayaan mo sila, kaya nila yan. Problema nila yan. Mga lingwaheng ganon. And that will not make us grow. Kaya ang unang-una iwaksi ang mga bagay na ito sapagkat ito mga bagay na ito ay kasalanan at hindi siya makakatulong sa atin. Ano ba dapat ang gawin? Ano ang makapagbibigay sa atin? Sa verse 2 binanggit niya, gaya ng sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamagitan ninyo lumago kayo tungo sa kasalanan. Dito niya binanggit ngayon, ano ba ang ating kailangan? Maaari sa ating buhay, physically, kailangan natin kumain para mabuhay. Kailangan natin kumain para lumakas. Physically. How about spiritually? How we will have hunger for the Word. Tapos binanggit ni Pedro dito ang mga negative na mga bagay na makapagpipigil sa atin para lumago. Ngayon, kanyang binabanggit, ano yung dapat tingnan? Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat kainin? The positive side, feeding on the Word of God. Ang tanong sa atin,
Kumusta ang ating daily devotion? Nagpipray pa ba tayo? Nagbabasa ba tayo ng salita ng Panginoon? Kung tayo kumakain ng 3 beses sa isang araw para tayo ay mabuhay, how about our soul? Kumakain pa ba siya? O kumakain lang tayo pag linggo? Sa araw-araw ay tayo'y gutom na gutom. Hindi makapagre-replace sa atin yung ating panambahan sa bawat linggo para sa ating pagkain. It should be a daily basis of eating for our soul. Nourishment for a redeemed is not composed of those vices listed in verses 1. Rather, the true and loving provision of God through His Word to us. And the apostle is telling us to hunger for the Word. Maganda yung kanyang binigay na image dito. Katulad ng sanggol na pinapainom ng gatas ng ina. Yes, ba sabi natin, di ba? Yung mga bata na pinapainom na breastfeed ay mas matitibay pa sa mga batang pinapainom ng mga nasa lata. Bakit? Kasi yung gatas ay merong colostrum na anong purpose nun? Para makapagbigay ng proteksyon sa bata laban sa mga sakit. Ganon din ang salita ng Panginoon. Siya nagbibigay sa atin ng proteksyon sa mga bagay na ito na binanggit sa verse 1. We need the Word of God to protect us from all this kind of kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at paninirang puri. Ano ba mga bagay na nilalagay natin sa isipan? Kadalasan yun ang naguhubog sa atin. Napakalakas ng impluensya ng mundo. Kung hindi natin iingatan ang ating sarili, we will be carried away by the world, by the lust of the flesh, by the lust of the eyes, and the pride of life. And that would lead us to all these things. We should long for the ministry of the Word as a newborn long for the mother's milk. We have to hunger and thirst for the Word. We have to delight in the reading of the Scripture. Maganda yung binigay na illustration ni Pedro dito. Kasi it speak of dependency. Ang bata, yung baby, hindi niya kayang pakainin ang kanyang sarili. It speak of our dependence from God na wala tayong magagawa anuman ang ating gawin. Tangi lang sa grasya ng Panginoon na tayo ay makatatayo. Our utter sense of dependence and utter need of God through His Word. Our attitude of humility when we come to the Word of God. We know that the Word of God can comfort and encourage us. We know that the Word of God can nourish us and illuminate us. That's why ito ang binanggit ni Pedro sa atin dito. Ano man ang kalagayan ng ating spirituality, we will continue to drink from the milk. The unadulterated spiritual milk. Take note the word unadulterated, puro. Sapagkat pag ang salita ng Panginoon, hinaluan mo na ng ibang bagay, hinaluan mo ng entertainment, hinaluan mo ng mga bagay na hindi puro, hindi siya magiging makakabuti sa atin. The pure milk of the Word of God. So yung dati, pinakita sa atin ni Pedro na bilang buto na tinatanim sa ating puso, ngayon sinabi niya isang gatas. Napakapag-nourish at makapagpapalago sa atin sa biyaya ng Panginoon.
We may tempted to be speculative for the effort of philosophy, of entertainment. But take note that the Word of God is pure and will be helpful. It will only the one that will satisfy us. Maaari yung mga sentimental, sensual, and carnal element na nilalagay ng tao sa salita ng Panginoon, they add to the Word. They will only tickle their ears. They will only entertain them for a while, but it will not edify. It will not satisfy the longing of the heart, which only the Word of God can satisfy. Kaya nga sa ating pananambahan, hindi tayo naglalagay ng mga bagay na makapagdidistract sa atin para bigyang halaga ang salita ng Panginoon. Wala tayo nung mga bagay, mga spotlight that will bring us to entertainment. We are not here to be entertained. We are here to listen for the Word of God. Kung kaya nandito ang pulpito para bigyang pansin ang kanyang salita, ang siya magbibigay sa atin ng kaginhawahan, makapag-i-edify sa atin. Not entertainment. Pinagdaanan ko na yon sa ganong klaseng pamamaraan ng worship, sa ganong klaseng paraan ng pagsamba. Music should be subservient to the Word. Because the Word is the one that liberates us. Nagbabasa kayo ng mga news about yung mga pinakamalaking worship entertainment na pinapakinggan sa maraming mga iglesia, ginagamit nila sa kanilang worship. Anong klaseng buhay ang meron sila? Anong klaseng iglesia meron sila? They are into spiritual. Anong klaseng spiritual? Prosperity, gospel, and healing. For a while, may enjoy mo yung height ng music and all the extravagance, and yet paglabas mo, sabihin nyo, ba't parang hungkang ang buhay ko? Sapagkat hindi yun na nakapagbibigay ng kagalakan, hindi yun na makapagbibigay ng satisfaction. It is only the Word of God. Ano yung result when we long and desire for the Word? It will satisfy us. It will make us grow. Kaya nga sabi dito, sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo saan? Tungo sa kaligtasan. Yan ang sinasabi ni Pedro. That we will grow. Hindi lamang yan para tayo mag-grow, para ito magdala sa atin sa tamang landas at tayo ay maligtas. Peter mean that we make vital and valuable progress in the knowledge of the liberating truth, power, and love of God in Christ. And that our very agenda in our life is the agenda of God, the will and agenda of God that is here in His Word. Lalahanin natin yung binanggit ng isang parabola sa salita ng Panginoon. Sabi niya, if it profit a man nothing to gain the whole world but loses his life, anong mapapala niya? Kung makamkam niya man lahat ng kayamanan, lahat ng kagalakan, lahat ng kaaliwan sa mundong ito, hindi yun magdadala sa kaligtasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi mo ba alam na mamayang gabi ay kukunin ko ng buhay mo? Ito ang magandang paghahanda ng ating buhay. It will lead us to life.
Ang challenge sa atin, hunger for the thirst for the Word of God. At panguling puntong titingnan natin, verse 3. Kung natikman ninyo na ang Panginoon ay mabuti. The last point is indispensable condition. Hungering for the Word of God, that those who tasted that He is good. Yung word na taste dito, makikita natin on the literal sense, pwedeng sabihin natin ito na yung ating inaantay of already and not yet, na pagdating ng Panginoon, makikikain tayo sa kanyang malaking piging. Pero on a figurative sense, makita natin it has something to do with what has the Bible telling us in Psalm 34 verse 8. Sa Psalm 34 verse 8 ay mababanggit din natin yung word na yan, yung taste. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Dito ang word na subukan sa Tagalog, no? Sa ibang translation, taste. Christian is already experiencing something of what is happening, what would happen in the future. Pag tayo ay tinawag ng Panginoon naging Kristiyano, yung dapat natin experience sa pagdating ng Panginoon ay unti-unti na nating nararanasan. We will tasted that through the coming of Christ. The apostle is calling us for the mortification of sin. Kaya nga binanggit niya yung mga iba't ibang klaseng kasalanan doon na makapagpipigil sa atin. He is urging us also to have hunger and thirst for the Word. Kaya binanggit niya sa atin yung isang na ang salita ng Panginoon ay isang unadulterated milk. At sa panghuli, the apostle is calling us to delve deeply and fully and vitally to the pleasure and joy of the Lord as His children. Have you tasted the Lord? Did you experience how good God is? Pag ang mga bagay na binanggit natin, kung ang ang buhay natin ay nakakulong o nababalutan o siyang nagpapaandar sa atin ang kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri, we will never taste that the Lord is good. It will just lead us to lack of spiritual appetite. It will just carry us away. But the Lord is good. Tikman ninyo, ang Panginoon ay mabuti. Tunay nga, sa mga pinagdaanan natin sa buhay natin, sa ating buhay Kristiyano, have you tasted that the Lord is good? Yung 1510, isang si German monk, si Martin Luther. Minsan, nagbisita siya sa Rome. Meron doon isang parang mga hagdanan. Marmol yung hagdanan. Ngayon, tawag doon, Scala Sancta. Na dinala mula sa Jerusalem, dinala yon sa Rome, mga 4th century AD.
sapagkat naniniwala sila o sa Roman Catholic na yung hagdanan na yon ay doon doon bumaba si Kristo nung siya ay lilitisin ni Pilato. So imagine niyo from Jerusalem yung dinala yon sa sa Rome. Doon sa yung mga the Roman Catholic Church ang kanilang tinuturo nila doon, sinasabi nila na ang sino man na aakyat doon sa hagdanan na yon at hahalikan yung bawat stairs at mananalangin doon hanggang doon sa taas ay makakamtan nila yung kanilang pinapanalangin. At yun ang ginawa ni Martin Luther. Pagdating niya doon sa tuktok, yun ginawa niya. Yun ang sinasabi ng naisip-isip niya. Sino ba makakaalam na itong mga bagay na ito, nakakalugod-lugod ba ito? Ginagawa ko ito sa Panginoon? Siguro na kung ilang stairs yun, hinalikan niya, nag-pray siya sa bawat stairs. Pagdating niya sa dulo, who knows whether these things please God? Marahil sa panahong ito, ganun din ang katanungan ng karamihan. How do we know that the truth about God? How do we know that His Word is satisfying? We can only look for the answer in His Word. God has given us the two books. One, the nature that tell us who God is, and the other one is His Word, that we can see what is pleasing to the Lord. Doon natin makikita ano ba ang sinasabi ng Panginoon na makapagbibigay ng kagalakan sa Kanya. Yun ay ang Kanyang salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulay. Yun ang Kanyang salita ng Panginoon na siya makabibigay sa atin para lumago tayo at makilala pa natin ang lubusan ng Panginoon. Yun ang bagay na makapagbibigay sa atin para matikman natin na ang Diyos ay mabuti sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa paalala sa amin na hindi namin, Panginoon, kaya na mamuhay spiritually, na mamuhay na may paglago, hindi sa iyong salita. Tulungan mo, Panginoon, kami na magkaroon ng kauhawan, basahin ang iyong salita, hanapin ang iyong salita sa aming buhay. Araw-araw namin itong dilidilihin upang kami mabago at lumago. Nawa, Panginoon, dalangin namin anumang kasamaan, anumang pandaraya, anumang pagkukunwari, anumang inggit, anumang mga bagay na sinasabi namin bilang paninirampuri ng aming kapwa. Panginoon, dalangin namin ang iyong kapatawaran na igawad sa amin. Pakalinisin mo kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, tulungan mo kami sa iyong biyaya na mahalin ang aming kapwa sa pamagitan ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyong salita at baguhin ang aming isipan upang ito'y magdala sa amin ng tunay na paglilingkod at pagmamahal sa iyong salita, maging sa aming mga kapatiran at ang pamamahagi na iyong salita sa buong mundo, sa mga lugar na kung saan mo kami dinadako upang maging ilaw at asin ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.